Pag sa Tagalog pa, ang Diyos ay pag-ibig, kaya magmahalan po tayo. So yan, no? Ituloy po natin mga kaibigan. Ituro mo mo't ipatupad ang lahat ng maito. So, ulitin ko po, hindi lang po ito para kay Timothy, kundi para po sa ating lahat, lalong-lalo sa mommy at daddy, at lalong-lalo na sa mga leaders. Sa mga leaders, ating ipatupad yan, anumang klaseng leadership. Ito pa, huwag mong hayaan hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-ugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. So mga kaibigan, leadership by example. No? So ano yung maging halimbawa natin kay Timoteo? No? Yan. No? So ito, sa halip, sikapin mong maging halimbawa. No? So dapat makaibigan, maging halimbawa po tayo. Kaya napakahirap ang maging religious leader, no? Kasi judged by the community. Mahirap din maging leader na, basta leader na mahirap, pero mayroong pakinabang. No? So kasi dahil sa halimbawa, no? Halimbawa sabihin natin, no? Mayroong halimbawa isang religious leader, no? Ngayon nakagawa siya ng hindi maganda, no? Sabihin, anong klaseng religious leader yan, no? So kasi alam niyo mga kaibigan, tayo ay tao lang, nagkakamali. Ang mahalaga ay inaamin natin kung tayo ay magkamali, no? Kaya ang sabi ng iba, sabi niya, huwag kang magturo, huwag kang aamin. Tapos huwag ka rin. Huwag magturo, huwag aamin, no? So balit mga kaibigan, pag tingnan natin ang scripture, maganda pag-aamin tayo ng leader na nagkamali, no? 'Di ba mayroon tayong mga leaders na nagkamali at nagsabi ng sorry, no? So ang pag-sorry pa lang ay napakaganda, no? So mayroong isang pagkataon sa mga traffic enforcer, no? Halimbawa, nagkamali yung isang motorista o kung driver, no? Sabi niya, "Sir, pasensya na po kayo, alam mo ba na ganito ganyan. Sa susunod, hindi na po." Kasi yan mga kaibigan ang tinatawag natin na aaminin natin na tayo nagkasala. Mayroong isang hari, no? Yung isang hari na ito, bawat birthday niya, pumupunta siya sa, dapat mayroong siyang palabasin na nakakulong. No? Yung pumunta siya ngayon sa kulungan, sabi ng isa, "Mahal na hari, palabasin mo ako rito, wala akong kasalanan." Subalit mayroong isa, sabi, "Mahal na hari, palabasin mo po ako rito, ako po'y nagkasala, ako'y nagsisisi na sa aking ginawang kasalanan." So alam nyo ba, ang kinuha ng hari o pampalayaan, yung umami na may kasalanan. Kaya mga kaibigan, no? Aminin natin. So, tayong mga mister, no? Tayong mga asawang lalaki, pag magkasala tayo sa ating asawa, aminin natin kaagad para wala nang investigasyon. Para sabihin natin, malibawa, no? Kung ano mang tawag sa, sabi, misis o kaya, mahal kong kabiyak. Mayroon akong aaminin sa iyo, no? Subalit, huwag kang magalit, huwag mo akong saktan, no? Tapos pag inamin na yan, wala nang problem. Kasi nasabi mo na po no? So wala ka nang itatago. Hindi mo natataguin ang iyong cellphone na kahit sa CR, dala mo, kahit naliligo, dala mo ang cellphone. Hindi na kasi sinabi mo na sa iyong first love, no? So mayroong isang bata, no? Nabuntis siya ngayon, no? So, ang sabi ng nag-advise sa kanya, sabi niya, na ganito po ang gagawin mo, no? Just tell the truth and nothing but the truth, no? Sabi niya, huwag kang magsabi ng hindi totoo sa iyong magulang. Pagdating mo sa bahay, sabihin mo sa kanila. Subalit ang batang ito, mga kaibigan, ang ginawa niya ang lahat, no? Ibig sabihin, naging mabuti siyang anak sa kanilang tahanan. Tapos, bandang huli sabi niya, "Mami, Daddy, may sasabihin po ako sa inyo. Huwag kayong magalit, ha? Oh, good morning, dito po yung aking kaibigan, no? May
Salamat, no? Kasi alam niyo mga kaibigan, kailangan natin ang kaibigan. No? Tulad ng pagkaibigan ni Haring David at ni Jonathan na parang more than like a brother. No? So, ibig sabihin na parang sobras pa sa magkapatid. No? So, dito siya ngayon, si Pastor Garcia. Siya ay ngayon, nakahanda na. No? Kasi tandem kami sana, pero nauli siya, kaya ipagpatuloy ko lang ito. No? So, balik na po tayo doon. Good morning, Pastor. Yes, good morning. So, balik na po tayo doon sa bata. No? So, yung pagsabi niya, alam nyo, siyempre galit na galit ang mami at daddy. No? Subalit, alam nyo, mga kaibigan, yung lumabas si baby, tuwang-tuwa si grandma at si grandpa. No? So, ibig sabihin pinatawad. Ang mahalaga doon, mga kaibigan, inamin natin ang kasalanan. Kaya, mga kaibigan, pag nagkasala tayo, aaminin natin kaagad upang maging malaya ang ating sarili sa pagtatago. Kasi napakahirap pag magtago tayo. At alalahanin natin, God is watching us from a distance. Na? Wala tayong pwedeng itatago sa Kanya. Kaya napakaganda pag aminin na natin para wala na tayong itatago pa. Ha? So yan, mga kaibigan. So ano yan? Ano ang sabi dito? No? So yan ang sabi kay Timoteo, no? So, wag tayong magtago kung ano man ang ating mga nagawang hindi maganda. No? So, kaya yan, mga kaibigan, no? Dito sa 11, no? Ituro mo, no? Kaya ituro natin, mga kaibigan. Ipatupad mo sa lahat ang mga ito. So, ano pa yung sinabi niya dito, no? Sikapin nating maging halimbawa sa mga mananampalataya unang-una sa pagsalita natin. No? So, ngayon, mga kaibigan, pwede nating i-control ang kabayo. Dahil ang kabayo, di ba, Pastor, mayroong rinda. No? May rinda ang kabayo eh. Subalit, hindi ako nasanay sa kabayo, nasanay ako sa kalabaw. Kasi 5 years old pa lang ako ay nag-araron ako doon sa Barrio 7, Nurala South, Cotabato, sa Barrio 7, no? O San Jose, Nurala South, Cotabato. Alam niyo, mga kaibigan, ang kalabaw. Napakalaki ang kalabaw, subalit ako ay maliit na bata, subalit pwede ko siyang hilain kung saan ko gusto. No? So dahil yung ilong ng kalabaw, mga kaibigan, ay mayroong butas at sa butas na yon mayroong tali na nakalagay. Kaya yan, ibig sabihin yun ang weakness nila. No? Kasi alam nyo, naalaala ko, mga kaibigan, medyo konting sharing po muna. No? Ngayon, yung aming mga kapitbahay doon sa farm namin, no? Sa South Cotabato. Nag-away ngayon ang